Lumutang ang pangalan ni Zaldico sa bail hearing ng malversation case ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Sandigan Bayan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles! Pops J, sumala nga ngayong araw sa witness stand ang dating DPWH engineer na si Henry Alcantara para sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Pero hindi lamang doon uminog ang pagtatanong ng mga husgado, kundi nabanggit din ang pag-deliver niya ng umano'y bilyones kay Zaldico noong 2023. Ani Alcantara, nakilala niya si Ko sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos lang umano ang pondo para sa flood control project sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero sa sumunod na taon ay lumobo ito ng 6 to 8 billion pesos at ang dating 20% kickback ng project proponents ay tumaas sa 25%. Ani Alcantara, nasa 800 million pesos ang pinakamalaking halaga ng pera ang kanyang na-deliver sa isa sa mga ari-arian ni Ko. Ang mga yan nalungkat sa pagsalang ni Alcantara sa witness stand kaugnay ng malversation case ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito. Dito, ginisa si Alcantara ng kampo ng dating senador kung makukumpirma ba nitong ibinigay mismo kay Revilla ang kickback para sa contract ID number 25CC0299 na umano'y non-existent flood control project sa Pandi, Bulacan. Pag-amin naman ni dating Bulacan at DPWH District Engineer Henry Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera dahil i-deliver lamang daw ito ng kanyang driver kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent at may 30% umano itong kickback. Sa tanong kung saan galing ang pera, ang sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa NEPA, BICAM at GAA ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado sa Bulacan First DEO nang malamang non-existent ang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan matapos ang inventaryong isinagawa kasunod ng SONA ni PBBM noong nakaraang taon. Sa tansya ni Alcantara, Pops J, ang na-deliver na pera kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mula lamang sa mga flood control projects ng pamahalaan ay naglalaro sa 1.7 hanggang 1.8 billion pesos na i-deliver 10 to 15 times mula 2022. Muli namang iginiit ng kampo ni Revilla na inosente ang dating senador. Narito ang pahayag ng kanyang abogado. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Yes, very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. Pops J, nakatakda naman na humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa susunod na linggo para pa rin sa hearing ng bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at kapwa mga akusado nito. Pops J. Arles, nung natapos ang bail hearing kanina, nagbigay ba ng pahayag si dating Senador Revilla? Pops J, narinig natin sa loob mismo ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division na dapat ay si Revilla ang magbibigay ng panayam sa media, pero kalaunan ay si Attorney Balisi na lamang yung nagpaunlak ng panayam sa media. Pero napansin natin kanina na paglabas nito sa courtroom ay tila maluha-luha ito, kasama syempre yung kanyang asawa na si Congresswoman Alani Mercado. At agad naman ito bumaba ng Sandigan Bayan na nasa 4th floor yung kanyang division at sumakay na agad ng jail ng coaster papunta doon sa Payatas sa Quezon City Jail. Arles, may mga patunay ba si Alcantara na ang cash deliveries kay dating DPWH Yusek Bernardo ay para kay Revilla?
Paps J, ayon kay Alcantara, no, iniutos daw ito at ipinakiusap sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Alcantara ay meron siyang mga palitan ng mensahe sa kanyang telepono at sa isa yan sa mga messaging applications, no, pero itinapon niya raw ang kanyang telepono dahil sa takot. Itinapon daw ito sa isang bukid, pero parang lumalabas, Paps J, no, na marami. Iba-iba yung kanyang mga kausap doon, pero hindi pa natin nakukumpirma kung nahanap ba ito o hahanapin pa ito ng mga husgado. Arles, sa paghaharap sa courtroom, nagkaroon ba ng pagkakataong magkausap itong sina Revilla at Alcantara? Wala silang naging interaksyon, Pops J, no. Actually, si dating DPWH Bulacan engineer Henry Alcantara, no, pagdating doon halos hindi nga natin napansin na nakapasok na pala siya. Nandoon na siya sa holding room ng 4th floor ng Sandigan Bayan at heavily guarded ito, no, Pops J, no. Meron siyang mga security na kasama paglabas at pagpasok ng courtroom. At actually, Pops J, nung bumalik na si Alcantara sa kanyang upuan, paglabas ng witness stand ay meron na ulit security na nakatabi sa kanya, no. Halos kaparehas naman yung sitwasyon kay dating Senador Bong Revilla na pagpasok din at paglabas ng Sandigan Bayan ay nakapalibot ang mga empleyado o mga kawani ng BJMP. Arles, linawin natin, yung pagkabanggit ni Alcantara sa pangalan ni Zaldico, bakit yan napag-usapan? May connection ba ito sa kaso ni Revilla o wala naman? Pops J, actually, no, itong walang connection talaga si dating Representative Zaldico sa ngayon ay hinaharap na kasong malversation case ni dating Senador Bong Revilla, no. Tinanong lamang ng mga husgado, Pops J, kung paano nga ba gumugulong yung mga ugnayan, yung mga pag-uusap at paano nga, no, napadudulas yung ilan sa mga sabwatan para sa mga proyekto ng pagawaing bayan, no. So nakwento niya, Pops J, kung paano nga yung proseso, ano nakilala niya si dating Representative Zaldico, and kanina, Pops J, actually nabanggit niya din ang hindi bababa sa 12 na construction firms na nagkaroon siya ng pagkakataon na makapanayam ang mga ito o makatransaksyon, at mahaba rin daw yung pila sa kanyang mga opisina. Kaya mahaba-haba at napaka-sensitibo at maraming impormasyon dito, Pops J, na mapupulot talaga sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng mga flood control projects ng pamahalaan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.